This is our first demo farm for Indian Jowar, yung ating tinatawag na white sorghum. And this was planted July 10. Malit na area lang to, 3,300 square meters. But on Sunday, November 6, ay i-harvest na natin to. Malalaman natin kung ano ang yield based sa output na makukuha natin from the area. And malalaman din natin kung ilang toneladang silage ang ma-harvest natin sa 3,300, effectively 1/3 of an hectare na silage ang makukuha natin. So originally sinabi ko na November 8, pero tinignan ko ngayon, mature na yung mga grains at hindi na pwedeng patagalin pa ng another 2 days. So eksaktong 115 days mag-harvest tayo ng ating Indian Jowar dito sa Picawaran, Alamada, North Cotabato. Manual harvest ng ating Indian Jowar or sorghum dito sa Picawaran, Alamada, North Cotabato. The reason why manual ang aming harvesting ngayon is because I wanted to have a more accurate measurement nung yield ng area na to, sapagkat demo farm ito, sapagkat kung harvester ang gagamitin dito, maaring maraming waste, maraming mauhulog. Pero pag manual harvest, pinuputol yung head ng sorghum individually, and then pagkatapos ay nilalagay sa sako, and afterwards ay i-thresher namin. At the same time, kinagather din po yung silage. We also would like to determine kung ilang toneladang silage ang makukuha sa area na to. This area, as I have mentioned earlier, is 3,300 square meters, effectively 1/3 of an hectare. So based on the yield here sa grains and the yield sa silage, we would be able to determine kung ano ang average production ng sorghum under the conditions in Alamada. Itong Alamada kasi ay known corn production area. Maganda yung tubo ng mga mais dito. Maganda rin tubo nitong sorghum na ito. I'm impressed. Malalaki yung head niya, and matataas, mahahaba, no? So I'm impressed, but of course kailangan makita natin yung actual yield. Tulad po niyan, ganyan po kalalaki yung head ng sorghum. If I would measure in my hand, ganyan po kalaki ang head ng sorghum natin. So in a day, we will be able to determine kung ano ang magiging yield ng area na to. And but offhand, I can say that I think magandang yield. So this is our first harvest of the Indian Jowar here in Picawaran, Alamada, North Cotabato. After harvesting the grains, ang next naman na i-harvest ay yung silage. Ito yung silage na sinasabi ko. Ito yung puno ng sorghum na even at harvest time ay nananatiling berde. Kaya ideal ito for silage production. So if you would notice, eto na yun, naputulan na siya naputol na yung dulo niya, matanggal na yung grains, nandun na sa sako, and sumusunod naman yung crew na nagpuputol ng silage o stalks. Now may instruction yung ating mga tao na dapat yung tangkay ng sorghum ay hindi mahaluan ng ibang damo, sapagkat kapag nahaluan ng damo yan, the moment na i-ferment mo ay babaho. Hindi pwedeng mahaluan ng ibang damo, lalo na itong mga grass na ito, sapagkat sa oras na mahaluan siya at nilagay mo sa silage bag, ay babaho yung silage at hindi mo pakinabangan. So ito po yung process na tinuturo natin sa ating mga farmers dito sa Picawaran, sa demo farm na pagmamay-ari ni Kapitan Max Arat ng Picawaran, Alamada.
kung maganda ang fertilization protocol ng ating Indian Jowar, ganito po kalalaki ang head ng sorghum. Ito si Toto Prade, sinusukat niya yung haba ng ulo ng sorghum na ito. And anong sukat to? 17 inches. 17 inches. Ito, halos ganun din. Pati mga toto. Almost 17. Almost 17, mga 16.5. Ito, 17. 16 inches. 16. 16, 16.5, 17 inches. So kanya imagine, ito tingin ko itong dalawang ulo na to, mga kalahating kilo ang timbang. So you can just imagine kung lahat ay ganito ang bunga, ganito karami, talagang kikita yung magsasaka rito. Again, as I've said, I think we have found a variety ideal for this specific location. And this is the Indian white sorghum or the Jowar. And we will, of course, we are actually using two varieties, yung US bicolor from Scott Seeds at ito naman from Green and Glow Technologies, yung Indian Jowar na white sorghum. And whichever is adaptable to a specific area, yun ang ating i-recommenda. But in as far as Alamada, Pigkawaran is concerned, ito yung variety na ideal dito. Second field of sorghum, yung ating Indian Jowar na tinanim natin dito sa Barangay Pigkawaran, Alamada, North Cotabato. Ito siguro in 3 weeks this would be ready for harvest. But look how tall this sorghum variety is. Ito yung Indian Jowar. So mahaba sila. And meron pang ang off types Yun, kung makikita nyo, napakataas. Yan yung tinatawag na off types. No? Yan yung, kasi hybrid to, lumalabas yung minsan parent stocks na lalabas yung kanyang ugali, no? Matangkad siya. And dahil hybrid na ito, kadalasan ay lumalabas yung mga ganyang off types. So makikita ninyo mga kaibigan, talagang malalaki yung head ng sorghum na ito. Mahaba. Ito, dalawang dangkal. Ito, dalawang dangkal. No? And amazing yung grains production ng variety na ito. I think we have found the right variety for this area. At ito yung tinatawag nating white sorghum or Indian sorghum. Ito siguro yung ideal for Alamada area. Malakas magbunga at nakikita ko na ito yung may potential na makapagbigay ng magandang income sa ating mga farmers. So continuing experiment, it's expensive. Minsan may mga failure, expensive, but in the process we discover what is best for one specific location. Kasi ganoon naman ang mga tanim location specific. May mga lugar na maganda yung tubo nila, may mga lugar naman na hindi maganda yung tubo nila. But as far as this variety is concerned, Pigkawaran Alamada is the ideal place for the Indian white sorghum.